magtupi tayo ng damit. Ito yung pinakaayaw kong trabaho, ang magtupi ng damit. Pero this is the part of my work. So, syempre no, mas maganda pa rin yung nagtatrabaho ka sa loob ng bahay. Hindi yung puro lang tayo paganda, pa sexy, pa panel, ano, or alam mo na. So, para naman may silbi tayo, kailangan marunong din tayo sa bahay. Hindi yung puro lang tayo thinking, paganda. Normal lang yung magpaganda, pero syempre, di ba? Ilagay din natin sa tama. Ako naman, happy talaga ako sa ginagawa ko, yung maglinis, maglaba. Gusto ko rin magluto, pero yung hindi ako nai-stress mag-isip ba sa pagluluto, ganun. Pero ang pinakaayaw ko talaga, ito ang magtupi. Yan, magtupi ng damit. Pero syempre kailangan, wala naman tawag nito, ibang magtutupi. So, ako talaga. Kumbaga, kahit ayaw ko, wala akong magawa. Hindi, ganun talaga. So, kayo naman dyan, ng mga ibang kababaihan, para gusto ninyo na ang mga asawa nyo hindi magkukomplain, gawin nyo yung tama. Hindi lang puro tungit, hindi lang puro paganda, shopping, gala. Unahin muna yung linis ng bahay at luto sa pamilya bago ang maglaro ng baraha, bago marites. Yan. Kasi para mas maganda, gampanan muna ang pamilya bago ang lahat. Ganun. At saka ang pagmamarites at pakikialam ng buhay ng may buhay na ibang tao, yan talagang hindi maganda. Pero ako, no, sa totoo lang, hindi ko naman nililinis ang sarili ko. Hindi ko talaga ugali ang makialam ng buhay ng may buhay ng tao. Hindi ko rin, tawag nito, hindi ko, kumbaga, I don't bother. Ayoko maging busybody sa buhay ng may buhay. Kasi nga, may sarili din akong buhay, may sarili din akong problema. Pero nagtataka lang talaga ako na ang lapit-lapit sa akin ng gulo, ang lapit-lapit sa akin pagtripan ako ng tao na wala naman, kumbaga, sa isip ko wala naman akong ginawa. Wala naman akong maisip na may ginawa. Kumbaga, bakit ganun, no? Saan ba ako nagkamali? Saan ba ako naging bad? Hindi ko alam kung saan. Kaya, minsan, inisip ko, anong mayroon? Hindi naman ako maganda, hindi naman ako mayaman, hindi naman ako naging mabuting tao naman ako sa kapwa ko tao. Pero, may mga tao talagang pilit kang binabagsak, pilit kang sinisiraan, pilit kang inaapakan na wala ka naman ginawa, by the way. Yung parang, saan ang mali? O siguro dahil ang gumawa nun talaga siya ang may mali dahil baka sira na yung pang-iisip niya. Hindi na kinaya ng utak niya. Hindi na kinaya ng sarili niyang kaisipan. So, may mga ganong tao, guys, eh. Naalala ko pala noon nung may tindahan ako sa Pilipinas. May mangungutang. Tapos, itong mangungutang, gagawa muna ng kwento. Siyempre, nagpapabango muna para makadiskarte. Ako naman, ayaw ko ng ganun yung parang mag-i-involve ka muna ng tao para makautang ka sa akin. It's okay, mangutang ka lang, huwag ka lang yung parang magpabango. Kasi, para sa akin, ikaw yung hindi maganda, hindi ugali. Kasi, naninira ka ng kapwa mo eh. Wala namang problema. Magpabango ka, pero huwag kang manira ng kapwa. Yun lang yun, pinakasimple lang yun. Kasi ako sa totoo lang, kung magustuhan man ako
ako ng tao, magustuhan ako ng tao, hindi dahil kailangan kong parang magpabango sa iyo, magbibigay sa iyo ng kung ano-ano para gustuhin mo ako. O kailangan ko munang manira ng tao para gustuhin mo ako. Hindi yun. Kasi kung gusto mo ako, gusto mo ako. This is me. Kumbaga, hindi ko kailangan mang-apak ng tao. Hindi ko kailangan manira muna ng tao para magustuhan mo. Ganun ang attitude ko. Kasi, kung sisiraan ko yung tao, ano naman ang mapapala ko? At, I believe in karma. Lalo na pag walang ginagawa yung tao sa iyo. Tapos, gagawin mo na hindi kabutihan. Hindi maganda. God is watching us. So, ang pinaka-the best way na gagawin natin bilang mga babae, ang manahimik at huwag makialam sa kapwa. Especially yung buhay ng tao. Ako nga, kung tutuusin, ang dami kong alam sa mga ganito, ganun. Pero, ayaw kong makialam. Bakit? Ayaw ko din magsalita. Dahil, for what? Hindi ko naman ikayayaman na mag-chismis ako, magganito ako, hindi ko ikayayaman yan. So, mabuti pa, ang gagawin ko, maglinis ako, mag-vlog ako, maglinis ako sa bahay, isipin ko yung problema ko, yung mga pamilya ko, kung paano ko i-provide. Hindi yung problema ng iba, hindi yung buhay ng iba na kailangan i-marites. Alam niyo yun. Kaya sa mga marites dyan, sa magaling magawa-gawa ng kwento, sa magaling magpaaway, sa magaling ang tawag dito, maghanap ng recruit, kakampi, magpakatotoo tayo sa mga sarili natin. At ako ang ugali ko, hindi ako basta-basta din nakikinig sa mga chismis, sa mga ganyan. Bakit? Kasi ang dila, madaling gumawa ng istorya. Ganon. So, pinapakinggan ko rin yung mga ganong salita. Tapos kapag mayroon namang parang pumasok na, totoo nga, so miss, may ginawa, mayroon sinabi. Ganon. Pero kung yaw-yaw ka ng yaw-yaw, tapos maniririnig ko na gadis, wala naman dun kahit isa miss, yung creating story. Ganon. Basta, yun lang yung guys sa akin. Advice ko lang sa mga ibang nilalang. Iwasan natin ang magpabango, magbalimbing, maging plastic, manira sa kapwa. Yan yung iwasan natin yan. Huwag tayong mapaglamang, huwag tayong mapag-isa, huwag tayong mang-apak, huwag tayong mag-chismis or mang-gusip. Dahil hindi maganda yan. Hindi talaga i-improve ang buhay mo kahit tumanda ka pa. Kung siguro man ngayon, nag-enjoy ka, pero hindi lahat ng panahon, hindi lahat ng oras, hindi lahat ng taon, okay. Kaya, be good. Yan, mag-be good lang tayo kasi hindi lagi ang weather is good. Minsan kasi, di ba, may mga araw o month o day na parang ang bilis ng pera, parang ang gaan ng pasok, parang okay, parang ano ba, sarap na ngayon dahil maraming pera, ganyan. Pero may month din na, ano ba yan? Ang sarap kumain ng tinapay pero walang pera. Alam, yun eh. Kaya, tandaan, hindi lang lahat ng panahon atin. Hindi lahat ng swerte atin. Kaya maging mabuti tayo sa kapwa, huwag tayong mapaglamang. Kasi kahit maghirap man tayo, wala man tayong kakainin, mayroon tayong malalapitan at mayroon tutulong sa atin. Dahil hindi tayo naging bad sa kapwa. Yun lang yun, yung pinaka-the best way. And don't forget, huwag makalimot magdasal at laging maghingi ng guide kay Papa God sa bawat oras, minuto. At shout out sa mga balimbing, sa mga dalawang mukha, magbago na kayo. Hindi magandang ugali yan. Thank you for watching.